Kasi yung bag, nilalagyan ng pera, nilalagay ito sa loob ng t-shirt ko. Ito. Bayad ka, dupot ka dito. Si Angel, dupot ka dun sa Ay, magandang umaga po. At tayo ay magla-live uli. Ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay itong makapal na mukha ni Tito Soto. Ang kapal-kapal. Bakit kasi nanalo pa ito? Pagkasinador. Sobrang kapal. Biro mo, alam niyo na yun na nagnakaw ng pera sa bayan. Itong si Saldico at saka si Romualdez. Gumagawa ng mga lahat-lahat ng klaseng palusot. Kesyo ganito, kesyo gano'n. Hindi daw nila mapipilit maimbestiga. May ibang paraan naman kung hindi siya lilitaw, kukunin, imbitahin ang ibang tao na pwede nilang mapagkukunan ng impormasyon. So magandang umaga, Bernard Magtibay. Maayong aga, parang Bing, Diboke. Good morning. Okay, salamat, you're back. So, ito po ang pinaka-problema natin. Kung gusto talaga may paraan, paano makukuha lahat ng impormasyon patungkol kay Elizalde Co at saka kay Martin Romualdez. Ang problema, hindi mo na nga siya iimbitahin kunwari ka, may respeto ka sa kanilang tinatawag na interparliamentary courtesy. Sa totoong kwento po, wala po yan sa Constitution ng interparliamentary courtesy. Imbento lamang yan ng mga korap. Kunwari, ginagamit na dahilan para ma-excuse na hindi mapipilit. Pero pwede silang imbitahin, persahin, at kung ayaw, okay lang, pero at least mayroon ng action na pinipilit sila. At kung may action po na pinipilit sila, at hindi pa sila dadalo, ibig sabihin guilty na sila. Iba yung action na inimbita tapos hindi umaten. Walang awareness sa iniimbita na kung hindi siya dadalo ay ipipresume siya ng guilty ng mga tao. Pero kung magpapalabas ng utos, kahit sabihin pa natin mayroong tinatawag na independence ang House of Representatives, dapat ang utos, ang imbitasyon, kung si Atty. Pelayo pa yung congressman, mag-imbita, you are being invited to attend the committee hearing. And if you will not attend, it's up to you. You have all the powers not to do. But remember, if you will not do so, if you will not attend, you will be treated by the members of the committee and the people of the Philippines as guilty. Ganon ang pag-imbita ko kung ako mag-imbita. Di ba, pre, paano? Talagang discard parliamentary courtesy. Ay, nako. Walang mabubuhay sa parliamentary courtesy dito sa Pilipinas kapag panay kawatan ang congressman tsaka senador. Go away with parliamentary courtesy. Total, wala naman sa Constitution parliamentary courtesy. Imbento lang ng mga korap yan eh. Ay, for the purpose of convenience and the purpose of defense. Ganito lang kasimple. Okay, all right. Sabi natin, kailangan yung rumispeto. But then, make the statement stronger. Pag mag-invite, at least aware ang iniimbita na kung hindi siya dadalo, he will be presumed by the people of the Philippines as guilty of the accusations against him. Ang lamya nitong kuha natin, yan kasi pag gustong protektahan, maraming paraan. So, si Saldico, pinapayagan ninyo, hindi pumunta rito. Nirespeto ninyo na mayroon siyang abogado papuntahin dito. Kung ako naman sa totoo lang, you do not have the right to a counsel if you are not appearing. Daming mga abogado to, tanungin mo. Pwede lang yung right to a counsel kung a-attend ka sa hearing. Pero if you are not around,
Why the heck you will be given the opportunity to be defended by your counsel when you are not around? You did not even give special power of attorney. Sino ba yung abogado na yung Roy Rondayen? Kilala mo ba yan, attorney? Utang na. O eloquent lang siya magsalita kasi Inglesero. Pero yung laman ng salita niya ay hanggang eloquence lang ng pagkaka-English niya. But walang laman ng ebidensya. Akalain mo, tanungin siya, is your client guilty? Ang sagot niya, he is only guilty of fear. Because he fears that somebody would kill him. Tarantado na mga, abogado ka ba, Roy? Hindi mo pwede gamitin yan na dahil natatakot siya sa mga netizens. Natakot na siya sa netizens. Marami daw nagbabanta sa kanya na patayin siya. Ano naman, marami ka bilyon na pera, mag-hire ka ng private security agency na mag-provide sa'yo ng isang kumpanya na security guards. Kalukuhan. Yung mga guilty talaga ganun. Pag hindi ka pumunta rito, you are presumed guilty. Kung hindi ka mailagay, masentensyan sa krimen, sentensyan ka sa usaping forfeiture. Siguro, panahon na magkaroon ng batas. Panahon na magkaroon ng batas na may civil case na kung hindi lumitaw at announced na sa publicly at in-announce na sa mga kamag-anak mo, abogado mo, na ikaw ay may kaso na forfeiture. Kukunin. Pag hindi ka dumalo, kukunin lahat ng property mo sa Pilipinas. Dapat magkaroon ng batas ganon. Total, hindi naman criminal case. Hindi naman proof beyond reasonable doubt ang kailangan na ebidensya. Kailangan lang preponderance of evidence. Ganon siguro gagawin na pinakabagong batas na gagawin in response to the clever tips in our government. Grabe, no? Style nila talaga lahat, mapadala ng abogado. Ito mga abogado naman, siyempre, malaking binibigay na pera, ay okay naman. They would be risking their reputation in exchange for millions. Hindi man siguro masama magtanong lang. Hindi mo naman kailangan sagutin. Attorney Rondayen, may 10 million ba binayad sa'yo ni Saldi para dumalo? Umattend sa mga press con? Siyempre, hindi ka iimbitahin. Pero kung ako naman ang Blue Ribbon Committee na si Lacson, imbitahin kita, huhulihin kita sa pagtatanong ko. Na ikaw, nagre-represent ka sa kay Saldico, imbitahin kita. At lahat na sasabihin mo dyan, pag lumabas na kasinungalingan, pwede ka nang ikulong. Di ba? At saka, tanggalan ka na ng lisensya bilang abogado. Problema, sa totoo lang, kakulangan lang sa pag-iisip na kung ano dapat gawin. Kasi kung nag-iisip ito si Tito Soto, sabihin niya kay Romualdez, wala akong magagawa pare, kasi magkumpare naman kayo eh. Ang inaanak niyo si Anjo Iliana, si Arjo at ID, tsaka si Main Mendoza. Magkumparing buo kayo ni Romualdez. Tsaka kasama mo dyan si Mig Suberi. Ikinasal pa sa Alpha Builders. Grabe. Tapos magdo-deny kayo na wala kayong pag-ari ng building sa Alpha Builders sa sa billionaires community diyan sa Baguio. Matindi kayo, mga kaibigan. So, ito lang po ang pinakapakinggan natin yung interview kay Tito Soto kung paano niya tinatago si Saldico at saka si Romualdez. Kaya dapat gumalaw na itong mga grupo nila ni Alan Peter Cayetano. Agawin nyo na po yung Senate presidency at agawin ng oposisyon ang Blue Ribbon Committee para ginagamit lang ni Lacson na pang-depensa kay Romualdez at kay Saldico naalala nyo nung nagkaroon ng surprise witness si Marcoleta? Si Gutesa ang surprise witness. Nung binanggit na si Romualdez, binanggit na si Saldico kung paano binitbit, dinitalye, kung saan, dinala. Akalain mo ba, nagkunwaring dahilan, inaaway kasi ako ng mga kasama ko eh.
na gumawa ka ng drama. Ano drama ginawa mo, Lacson? Kunwari, lahat ng sinabi mo, lahat ng senador ma-insertion. At dahil marami ka, ginamit mo na dahilan para bumitaw. Yan pala ang purpose na pagbitaw para hindi ka na maobliga ipatawag si Jan Paul Estrada na tagabilang ng pera ni Saldico at isa pa na tagabilang ng pera na si Mark Tiksay. Pagkatapos yan, para magkaroon ka ng dahilan, hindi mo pa maipimbita si Eric Yap, Congressman Eric Yap. At para hindi mo pa maimbita yon lahat ng security guard at ipasabina mo ang lahat ng logbook ng Forbes Park tsaka Valle Verde para ma-confirm ang lahat ng mga pagsasabi. Total, may mga CCTV dyan, isyuhanin nyo na sabina ang security agencies. Total, public naman yan yung mga nakukuha sa CCTV, hindi naman sa loob ng bahay yan. Ang protektado lang po, loob ng bahay. Hindi mo pwede sabihin na protektado subdivision, mga sa loob ng kalsada, hindi po. Public pa rin yan. Nasa sphere pa rin ng public law. Tinawag nyo na subdivision ng mga may pangmayaman, Forbes, o tinatawag nyo subdivision road sa mga private subdivision. Pero batas po natin, batas sa subdivision law. After ma-subdivide na, ma-approve ng subdivision law, automatic po yan na ang subdivision roads ay i-donate yan sa city or province kung saan nakikita ang subdivision. Kaya hindi pwede mag-invoke ang Forbes Park na kanilang kalsada yon. Hindi pwede mag-invoke ang Valle Verde na private nila road yon. Hindi po pwede. Gamitan ninyo ng lahat ng extent ng pinakamagamit ninyo kung paano nyo mapwersa yung mga sinungaling na mga magnanakaw. Kasi walang magnanakaw na hindi sinungaling. Pero maraming sinungaling na walang nanakaw, pero may intensyon magnakaw. O ito, pakinggan natin si Tito Soto, the worst Senate President ever. Yung mga kasabot nito ay yung mga nagnakaw din, mga nag-insert din. Lahat ng mga senador bumoto dito para maging Senate President ay may mga ninakaw. Huwag na kayo magmaang-maangan. Tingnan natin, pakinggan natin si Kulukoy. Second time in Billionario. I think so. Thank Okay, you. Thank you. SB. My pleasure to be here. Because you go back to work after a month-long break this Next week. coming Monday. Both Monday, houses are yes. back after a month-long break. Certainly, people will be anticipating, SP, the resumption of the flood control hearings, which is set to happen on November 14, if I'm not mistaken. The projected schedule is supposed to be on November 14 as far as Senator Ping Lacson is concerned and most of the members of the Blue Ribbon Committee. And of course, by Monday, Senator Lacson is set to either retake or we will re-elect him as chairman of the Blue Ribbon. And nothing can stop that. You are already sure that he will be the Senate Blue Ribbon Committee chairman again. I think so. Yes, I believe so. I don't see or hear any objection from our members. What is so different now from the time, sir, that Senator Ping Lacson left? Sabi nga niya dati, pag ayoko na, ayoko na. If it's a no, it's a no. Sabi niya, hindi ho ba? To the time that he is going to come back as Senate Blue Ribbon Committee chairman. I'd like to think that public clamor has to do a lot with plenty of the matters arose after he said that he would like to resign from the committee. So I would say public clamor is one, and also from our members. Ang problema dito kay Soto, public There were four of Mentioned
that you plan to meet with Congressman Martin Romualdez. I Ayan, think that was Congressman. yesterday, if not the Anong other gagawin day, mo kay and you said that Congressman would Martin happen Romualdez? tomorrow or the day after. Has this happened? Has Well, there been any communication? we communicated, no, but Inamin niya, we have communicated. O dalhin ko kayo sa araw na nung pinahiram ng Senado si Bryce Hernandez sa House of Representatives, tapos tumawag din si Romualdez sa kanya, huwag ibalik si Bryce Hernandez. Ito, di umamin na rin siya talaga nakipag-contact sa kay Romualdez. Pagpatuloy. more or less, it was just parang filling out if the interparliamentary courtesy would. Hindi parliamentary courtesy, nag-uusap lang kayo sa telepono, interparliamentary courtesy na. Ini-exercise siya kung actual exercise of your duties and functions as senator, Senate President on your behalf, and Speaker on his behalf. Hindi yun nag-usap lang sa telepono. Sa labas kayo ng Kongreso nag-usap, may interparliamentary courtesy. Bullshit. Would be proper, or if we should invite Congressman Martin through the Speaker or to direct. May style ka pa. Would it be proper to invite him through him directly or through the Speaker? Si Bujidi? Send an invitation to him, or if it is necessary. Hindi masayo, tinitelegraph mo sa kanya. Binibigyan mo siya ng tip kung anong gagawin. So, kung binibigyan mo siya ng tip na ibitahin siya, makapag-isip-isip si Martin Romualdez kung anong gagawin niya. Even at this point. So perhaps the meeting of the Blue Ribbon before the Blue Ribbon hearing itself, we can discuss it. Kung gano'n naman, wala na yan chance. Mas maganda pa, ipaimbitahan niyo lahat ng security guard ng Forbes Park at Valle Verde. Paimbitahin nyo. I-confirm lang kung sino mga pumunta sa ganung araw. Mula noong December 5, 2024 hanggang nung umalis, August 5, 2025, si Marine Sergeant Guteza. Yun lamang ang kailangan lang natin ay yung logbook lang. Tapos titingnan lang ang mga entry kung sino-sino pumasok. Huwag na yung ibang mga entries kasi privacy ng tao yun. Pero pag may makita kang entry na may pangalan ng mga plate number ni Saldico, plate number ni Romualdez, plate number ni Eric Yap, mga security guard nila, dapat nakalagay, ilalatag sa publiko yan yung kanilang mga entry sa logbook dyan para mako-confirm. Ipatawag niyo ulit si Gutesa tsaka iba pa mga Marines na sinabi niya na kasama niya na gwardiya ni Saldico. May record naman kayo dyan kung sino-sino mga kanyang mga kinuhang gwardiya Pangalawa, itawag niyo rin yung dalawang security escort na nagtatanggi na pumunta doon andun si Gutesa na tumatanggi na may mali-malitang pera. Sino yan? Yan yung dalawa po na lumalabas ay private employee ni Saldico doon sa Misibis na kumpanya. Kung hindi siya may-ari ng Misibis, bakit ang nagpapasildo ng Misibis? Ang Misibis kasi ang may-ari po ng lahat ng eroplano at helicopter. Yan po ang kanyang kumpanya na ang negosyo ay resort. So doon niya, nagnegosyo siya ng resort. Sa tingin ko, nagnegosyo lang siya ng resort para for the purpose na magkaroon siya ng dahilan na magkaroon siya na bumili siya ng helicopters at saka eroplano. Kasi kung sa kanyang construction firm gagamitin, ibang isipin ng tao nun. Grabe kayo. Sige, pagpatuloy natin itong kahit na sinungaling to, pakinggan natin, may makuha tayong kasinungalingan dito. Of course, the final say would be with the chairman, Senator Lacson. That's his final say, who he would want to invite. I understand that he is still also still inviting the Discayas and a number of names that have been mentioned lately. But hindi niyo So bitahin what yung was gwardiya. that? Was it a text message? Was it a call that you had with Congressman Martin? We had a call. Okay. And then, so ano po, what can you share us about the conversation? Did you tell him that we want to invite you? Will you be able to come? Well, you open to come? I mentioned something to that effect, that there is a possibility that we can send an invitation or send an invitation through
And it's possible also that he can send a manifestation or he could attend. Just in between chit-chat. Hi, in between chit-chat. Okay. And what was his Chit-chat, reaction? dismiss. He was quite positive about it. I did not notice any pessimism. Would you say that he was, He's probably studying it. would you you know, say we he was ended- open? We ended into that possibility that Wala na yan, hindi ko na pakinggan yung kasunod. Puro pagtatago lang naman. Kaya ini-invoke ko, dapat nakikinig na ito si Marcoleta at saka si Alan Peter Cayetano. Palitan nyo na, mas magandang oposisyon ang naghahawak ng Blue Ribbon Committee kasi tinatakpan ng Senate President kung sinong imbitahin. Dapat mga oposisyon na maghawak niyan. Kahit sino, magaling naman si Alan Peter Cayetano. Dahil abogado naman yon. Kung sino pa. Actually, sa totoo lang, mas magaling ang handling ni Marcoleta kaysa kumpara kay Lacson. Lacson kasi pinulis ang style eh. Alam mo yung mga polis matulis. Kung pabor sa kanila, okay lang yun. Ang abogado rito, at least alam ang proseso sa batas. Alam niya kung anong ebidensya na hagilapin. Hindi kagaya sa polis, nag-guessing game lang sila, nanghuhula lang sila kung anong ebidensya ang tama. Akalain mo naman, hindi po ako papayag sa sinabi ni Lacson na mahina ang ebidensya ng Gutesa. Alam mo, matanda na yan eh. Pwede na, wala na yung tikas na eh. Pwede na suntukin yan eh. So talaga ano ka ba? Ano bang meron sa iyo na authority para magsabi na mahina yung statement ni Gutesa? Hindi ka pala mahina, ka palang police investigator. Sinabi na nga sa iyo ang detalyado na mga kwento kung anong address, lahat-lahat. Tapos sabihin niya, hindi naman daw nabuksan yung lahat ng malita. Putragis naman. Sino ba naman mabubuksan? Bukya lang ang pababuksan ng lahat ng malita. Isang malita lang, sinabi niya na binuksan. Tapos may post-it. Tapos sabihin mo, dapat ba lang kumuha siya ng isang post-it? Anong klaseng investigador ka? Ay, nako. Kaya walang na-solve na mga krimen sa panahon nung ikaw ay happy eh. O, tingnan natin, na-solve mo ba yung Kuratong Baliling? Hindi mo na-solve, pinatay mo sila. 11 yun, pinatay nyo kasi may lamang pera ang loob ng truck. Pag-akit sa flyover dun sa, nawala ng flyover ngayon sa Commonwealth, pagbaba ng flyover, rat-rat ka agad. Yung dalawang testigo, naalala ko yung dalawang testigo, si Sergeant De La Cruz, tsaka si, nakalimutan ko ang apelido ng isa. Nung pinapunta na sila ng Amerika na dismiss ang kasong Kuratong Baliling. Nako. Paliwanag mo yung kailangan, gusto ko mabuksan ang kasong ulit yan. Total, hindi pa naman prescribe yan. Wala pang 20 years. Kaya, yan ang hiling ng bayan. Hiling ko, hindi hiling ng bayan kasi ako lang yung sasabi. Para in the interest of fairness and justice at in the fairness of to know what are the truth in these inquiries, what really happened, kailangan natin ipatawag, number 1, yung mga driver, hanapin mga driver ng mga truck na yun, mga sasakyang ginamit. Number 2, yung mga gwardiya sa Valle Verde, tsaka gwardiya din sa Forbes Park. Yung paghatid ng pera doon. Number 3, yung si John Paul Estrada at saka si Mark Texay. So, number 4, sino pang iba? Marami pang iba. Si Eric Yap, imbitahin nyo. Tapos, number 5, kailangan natin ang AMLAC dyan para malaman kung saan nanggaling yung perang yun. Kung ganun-ganun kayo, tumigil na nga kayo dyan. Tiisin na lang namin hanggang magka-eleksyon naman ulit, hindi na kayo boboto. So hanggang dyan na lang. Shout out na lang po ako. Bernard Magtibay, Manang Bing Dipoke, Alan 6590, magandang umaga po. Romel Liao, DDS ka na ba? Kahit na DDS ako, okay lang yan sa akin. Anong problema kung DDS Romel Liao? Hindi korte ang Kongreso, kaya walang ngipin na kulong.
si Buknoy TV ang katwiran mo. Napakalayo sa lohika. Hindi korte ang Kongreso. Tarantado ka pa. Pag sinabi na hinihingi ang kanyang presence para malaman din ng publiko, kasi hindi naman pang korte yan, para malaman lang ng Kongreso kung anong batas gagawin nila at karapatang malaman ng mga tao, hindi kakasama Buknoy TV, na kung ano talaga nangyari. Kuha mo? Ang tinatawag sila para malaman natin at magiging basihan din ng ombudsman gagamitin. Kaya ganun ka kabubo, Buknoy TV. Hindi mo intindihan kung para saan. Bernard Magtibay, halos pareho pa kayo ng point of view ni Attorney Libayan. Walang kulay at patas sa pag... Dapat patasan tayo. Ngayon, ganito, para patas, ipatawag nyo na lahat. Pati mga Duterte ng mga congressman. Para magkaalam-alaman. Lahat-lahat na. Pati yung 215 na congressmen na pumirma sa impeachment ni Sara, lahat, ipatawag lahat. Morning, mga kapatid. Ang problema kasi ito, nagpipili-pili tayo ng tao kung maka-BBM ka o maka-DDS o maka-Lenny, dapat hindi yun. Ruben Obani. Ngayon, hindi ba pwede ipatawag si Trillanes sa kanyang akusasyon kay Bongo para malaman naman natin? Bakit hindi papatawag? Kasi nag-aligan din siya na maraming kontrata na kuha ang kapatid ni Bongo. Bakit hindi niyo patawag yun? Ba't hindi niyo patawag ang district engineer ng Ilocos Norte? Bakit hindi niyo patawag? Ang regional director ng DPWH sa Ilocos, ba't hindi niyo papatawag? Si Ronel Tan, na mister ni Gobernadora Tan. Ano ba pangalan ni Helen Tan ba yun sa Quezon Province? Si Governor Tan sa Quezon Province, kumuha siya ng pundo pang kampanya hindi lang sa kanyang fund bilang congressman, kundi marami siyang kinuhang pundo mula doon sa kanyang mister na kumita doon sa Ilocos Norte. Although buong Ilocos, kanyang distrito, marami siyang kinita. At ito po ang kwento ni Diskaya tungkol kay Ronel Tan, Engineer Ronel Tan. Nagpaalam sa kanya, di sino naman yan nagpaalam sa iyo? Regional director, sinabihan siya, pwede bang gamitin mga lisensya mo? Saan mo ginamit? Sa Ilocos Norte. Bakit hindi mo ipibit sa kanya Ilocos Norte? Ipatawag mo Lacson ang Ilocos Norte ng mga district engineers. Ipatawag mo. Pati lahat ng kontraktor na mga ginamit doon sa Ilocos Norte. Wala patutunguhan ng investigasyon ito. Kalat-kalat. Alat chamba. Selected. Pinipili lamang. Patindi kayo. Tapos kabiro man sino ba gumawa ng ICI? Si Bongbong. Para sa ICI. Di para proteksyonan siya. Number 1 na pruweba na proteksyonan siya. Hindi man lang pinapatawag ng ICI ang regional director ng DPWH sa Ilocos Region. Para magkalaman-laman, hinahamon na nga kayo ni Chavit Singson Pagtapos ni Ilocos Norte, Ilocos Sur naman bistihan nyo. Pero bakit hindi kayo kumakagat sa panawagan? Kung talagang gusto mo na ikaw ay susundin at paniwalaan na ikaw ay totoo sa iyong sinasabi, linisin mo muna, bakuran mo, inspeksyonin mo, Mr. Presidente. Pag-ngiti-ngiti ka lang kung ano, ang style mo, hindi pinapansin. Pag pahirpulikol ka nga, hindi mo rin pinapansin. Ngayon, natatalo ka na ngayon ni Duterte kasi sabi mo may gumagamit ng fentanyl si Duterte. Ilang buwan na siya nakakulong. Since March 11. March 11 siya kinuha. Hanggang ngayon, hindi man lang siya humingi ng fentanyl para makagamit ng fentanyl sa loob ng kulungan. Bawal naman gumamit ng droga dyan. Ibig sabihin, hindi po adik si Duterte. Ikaw ang adik. Grabe. Ito naman ang mga gagong congressman natin, senador, pinoproteksyonan pang adik. Anong tawag mo sa mga tao na poproteksyon sa adik? Ruben Obani, good morning sa lahat. Mag-ingat kayo na sa parating na bagyo.
Sa parating na bagay, pag-usapan natin ito. History na po ang nagsasabi sa atin na kapag may bagyo, lumayo kayo sa mga ilog. Lumayo kayo sa tabi gilid na dagat kasi baka umangat yung tinatawag na tidal wave o daluyong, na higanting daluyong. Kagaya nung nangyari sa Tacloban City. Kaya Tacloban City, ang tawag sa Tacloban City kasi tinatakloban lagi ng tubig. Yun po ang dahilan kung bakit Tacloban City ang tawag dyan. At history, may balita pa nabasa noong 1887 pre sa Australian newspaper. Mahigit lahat ng binilanggo ng mga katipunero namatay dahil sa pagdaluyong sa Tacloban. Grabe. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng Espanyol girahin ang mga gerilya. Inantay lang nilang ilog. At ang report na yan, doon pa sa Australian newspaper lumabas. Ibig sabihin po, umuulit ang kasaysayan every 100 years. Ito umulit ito di Yolanda. Natatakot ako. Buti na lang yung Tino, nag-land siya, hindi sa dagat. Nag-land siya sa Southern Leyte. Bago tumawid, papuntang Cebu. Papuntang Negros, papuntang Panay. Umakyat hanggang sa El Nido, kaya baha din sa El Nido. So, ito si Yamuel. Good morning, sir. Watching again from Mandaluyong. Oy, Yamuel. Saan ka sa Mandaluyong? Sa loob, sa labas? Felix Mirador. Tama ka, Toto. Pinagtakpan ni Soto si Lacson. At Lacson pinagtakpan ni Soto at Lacson sina Romualdez sa kasi si Elizalde ko. Kasi bilyonaryo eh. Nakabili na ka ng Malta passport eh. So, Virgie Pequero. Sir, may abogado din pala na baluktot ang isip. Marami po. Unworthy. Anonsi. Baha nga po ang dugo ng mga victim sa baha. Tapos ang ginawa ni Bibim, punta doon, magpa-preskon. Kwento. Ulit-ulit na kwento. Ganon ginawa sa ibang mga baha. Ang problema lang, mukhang hindi siya napakita ng simpatiya, kaya yung mga Bisaya mas gusto lang umalis sa Pilipinas dahil sa ganong actuation mo. Wala kang simpatiya sa mga Bisaya na biktima. Kaya hindi mo masisisi yung mga Bisaya magpanawagan ng hiwalay ng Republika de Mindanao at saka Visayas. Virgie Figueroa, very clear, Saldi ang Tambalusos protected ni Soto at saka Lacson. Kaya nila inagaw yun eh, yung Senate presidency para sa kanilang protection. So Vicente Barnedo, good morning ito, Ninjiri Toto. Ikaw ang gusto kong vlogger, hindi bias, walang kulay, pawang katotohanan. Doon lamang tayo, at saka para matapos itong lahat, lagi ninyong, ang style ninyo, pag lagay sa balag ng kalanganin ng inyong mga kasalukuyang flood control project, dadalhin ninyo sa mga nakalipas na mga 6 na taon. Imbestigahan nyo na, sige, imbestigahan nyo si Duterte, hindi man yun, wala namang namatay sa baha ka sa Davao, wala naman namatay sa flood control sa Davao. Pero dito, sa Visayas, at saka man sa Luzon, maraming namatay. Saan ka ba makakita ng gobernador? Imbis na pagkain bibigay 500 pesos. Nakabangka pa. Oh, yan. Sa Camarinesor lang yan. So Gilbert Labrador, ang alam ko, balita ko na si Governor Villapuerte, dumating doon, galing pa sa Siargao. Sa Siargao, habang bumabayo ang bagyo sa bagyong Christina sa Christine sa Bicol. Kita mo yung bagyong Christine, mas mataas lang sa bagyo sa Visayas ang tubig. Pero pare-pareho ang ugali ng tubig. Pwede natin, pag-usapan na lang natin ang law of gravity. Ang law of gravity po, lahat ng bagay na may bigat ay nahuhulog papunta sa lupa. Kasi by the action of gravity na tinatawag namin.
Ang tubig, ilagay mo sa mesa pag mabuhos ang matumba yung baso, saan pumupunta tubig? Sa sahig. Kasi yun lahat. So, ibig sabihin, pag umulan, ang problema ng ulan natin, may tinatawag kasi kami sa engineering na runoff. Ano yung runoff? Ng tubig. Yung ulan sa taas, banda, saka papunta dito, runoff, magtitipon ng tubig, tumatakbo, run. Kaya may word na run. Run off from. Dire-diretso yan. At ang lahat naman ng ilog po sa dagat patungo. Kung hindi mo alam yan, kantahin mo lang kanta ng asin. Lahat ng ilog sa dagat patungo. Oh. Buksan mo at mararating mo. Kabubuhan talaga natin. Sa dagat patungo, ibig sabihin po, buksan lamang natin ang kalsada papuntang dagat sa lahat ng ilog. Yan po ang solusyon. Number 2 solusyon, huwag na mamigay na mga permit sa pagmimina na kung saan maraming puno ang tatanggalin. Kasi kung walang puno dun sa bundok, ang tubig ay babagsak na lang, tatakbo, magiging run-off pababa. At magtitipon kung marami. At saka, kung ako mag-desisyon kung gaano kalawak ang ibibigay na permit para sa minahan, kumpitin ko per area. Sa 1 hektarya, gaano kalaking tubig ang may dudulot kung uulan. So, papayagan ko sila mina basta kalahating hektarya lamang tanggalan ng puno. Pag matapos niyo, wala kayo makukuha dyan, taniman, mag-replant muna kayo bago lilipat sa kasunod na area. Para hindi yung ang ginagawa. Tingnan mo ang bundok natin, kalbo. Ang pagkakalbo, 1,000 hectares, sabay-sabay. Which is, mali, baguhin natin ang sistema ng mining. Nak na weteng talaga to. Ano ba yung mga engineers yan? Kayo magunguna dyan. Sabihin nyo sa mga amo niyong politiko. Hindi pwede magbibigay ng mining permit sabay-sabay. Mag-mining permit kayo, i-control ninyo, i-regulate ninyo. Kasi kung ang bahang tubig na matitipon sa ibabaw ng bundok sa loob ng 1,000 hectares ay mas malaki ng dihamak ang tuloy-tuloy lahat ng tubig na maiipon na babagsak sa kanayunan. Pero kung 10 hektarya lamang, kukunti lamang ang tubig babagsak. Di ba nyo inisip yan? Ay, puro kasi ang bigay dito. Yan ang problema sa atin na uso yung SOP. Tapos panahon na po, tanggalin sa kamay ng gobernador ang pagbibigay ng permit sa mining. Lahat, idaan na po sa Kongreso. Gagawin na lang natin po na parang franchise. Lahat ng radio station na gusto mag-broadcast, dumadaan sa Kongreso. Ganon din po sa mining, dadaan na po sa Kongreso lahat. Tapos si Philip Sagalla, neither group is credible enough for a real truth finding. Kaya nga wala ka makikita sa mga truth finding nila. Wala, tama ka, Philip Sagalla, wala tayong makikita. Wala tayong maasahan sa kanila. So Basti Sagmita, hindi dapat iniupong Senate President ang walang panindigan. Tota Soto, Koy Cabaro, tapos si Sio Ley, RFID po ang gates ng, kahit RFID pa ang gates ng Baliberde, sa batas po ng subdivision, lahat po ng subdivision, ang kalsada ay idodonate dapat yan sa ating pamahalaan, sa mga cities. Hindi pwede na gawin nilang private yan. So, Gilbert Labrador, walang kabakas-bakas, sinseridad ni gustong-gusto makapagbigay ng hustisya. Wala. Dadaan-daan ka lang sa katwiran na mababaw. Parliamentary courtesy. Merong logbook yan. Merong logbook at saka CCTV. Yun na lang gawin natin CCTV. Kaya magkaroon ng batas na i-require mag-submit ng CCTV. Yan, Freddy. Kaya sila nilagay sa pwesto bilang Senate President
at chairman ng Blue Ribbon para protektahan si Romualdez at BBM kasi sila ang nagbabayad sa COMELEC para may panalo kayo nung eleksyon. Nelson Bactad, good morning, Attorney Toto. May iba lang ako sa topic mo. Mas mabuti siguro kung wala ng political party pag eleksyon. O mas maganda ngayon, ano na lang eh. Ang gawin na lang po natin, sundin po natin sa Great Britain, sa Germany, sa France, sa Canada, na kung saan ang eleksyon ng congressman na hindi tao-tao. Ang eleksyon po doon ay party list. Halimbawa, actually yun na yun ang nangyayari ngayon sa BARM. Ang eleksyon ng members of parliament ng BARM ay party list. Halimbawa, sa Pilipinas, gawin na lang natin party list. Magrehistro ang Labor Party, magrehistro ang Conservative Party, magrehistro kung sino ba mga party-party dyan. Tapos, magsasubmit sila ng nominee. Kung 300 ang membership ng ating kongreso, magsubmit sila ng 300 names kung sinong uupo. Pagkatapos, ang halalan natin, ang ibubuto ng tao ay partido, hindi tao. At kung 50% makuha ng isang partido, lahat ng 50% ng congressman ay sa kanila manggagaling. Ganun na lang para wala ng katapatan sa tao. Alex Payas Estores, gandang umaga sir. Anonsi, baha na po ang dugo ng mga victims. Sanggol, maraming sanggol na matay doon, sigurado ako. Alex Payas Estores, dapat managot ang mga magnanakaw. Gilbert Labrador, tama po. Sampahan lahat ng kaso. Challenge kay Boying, kasuhan lahat. Ang problema ng kinakasuhan niya lang, yung kanyang kakampi lang eh. Kanyang kalaban lang eh. Tapos kakampi si Romualdez, ikakaso mo. Saan? Gross unexcusable negligence. Walang krimen na ganun. Gusto ko sampalin itong hukluban nito, makalapit ka na ba mamatay? Hindi ka pa hindi ka pa nakaisip na baka humingi ka ng tawad sa Panginoon? Ferdinand San Juan, good morning. Attorney Toto Jen, Dr. Toto, Tirador, katotohanan ng kausing. Gilly Ramirez, niluloko lang tayo ng mga yan. Alex Payas Estores, magkampihan na yan sila kasi damay na ang boss nila dyan. Gilly Ramirez, tama kasi sabihin ng mga nagpapa-hair follicle test. Kahit mga kalbo kagaya ko magpa-hair follicle. Total, meron pa naman pagkunan ng ibang buhok. Ang buhok sa baba. Carl Bisaya, if you will, Rocco Bubagat. Ay, kumusta? Si Roper, wala po rito. Si Jenny, asan ba si Jenny? Ito, kasama ko si Roper. Ismin, naniniwala, walang hindi na nanalo. Yang Lacson at Soto. Si Rocco daw ipaglaban ang tama, katoto. Kalikasan, madali lang laruin ang kalikasan. Ang problema kalikasan ng pagnanakaw. Likas na magnanakaw nga. Gilly Ramirez, Mark Carlson, AB Long Beach, Attorney Libayan, ayaw sa Duterte, puros magalong ang magaling. Alan Miranda, yan ang kapalit sa pinalusot ng admin nina Sina Soto at Lacson sa election. Real talk lang po. Yan. Gilbert Labrador, baka after ng mga tubig ulan, mga bala at missiles naman ang uulan dahil sa katapangan ng katalinuhan ni na BBM, Gibo at Browner. Speaking of magsigwi lang ako. Nagmamayabang si Browner na magtitrain daw lahat ng sundalo ng Pilipino ng 30 araw na gera na walang tuloy-tuloy. Manahimik ka na nga. Tumigil ka nga dyan, Browner. Mag-resign ka na. Hindi mo nga makayang Abu Sayyaf eh. China pa. Tarantado. Eufrenia Yerspicio, hindi pares investigasyon kung honest si BBM. Paimbestigahan nyo ngayon, lahat na.
para magkabistusan na, bistuhan. Akatsuki, para naman ang mga inosente na sinususpitsan ay maabsuelto. Akatsuki, Katoto, ano masasabi niyo may EDCA site sa Cebu, pero hindi naman napakinabangan sa disaster. Pero ang hinahanap si Kibuloy, China. Ang problema, hindi nyo nga hinahanap. Nahuli niyo si Kibuloy, nahuli si Duterte, pero hindi niyo nahuli si Bantag. At nais ko lang iklaro sa lahat ng mga anti-DDS. Wala po kaming ebidensya na may hawak. Wala po kaming ebidensya na magtuturo na si Duterte ang nagpapatay kay Kaper Silapid. Kaya wag kayong magsasalita na tinatraidor ko si Percy Lapid dahil sa pagsasalita ko na pumapabor kay Duterte. Pasensya na po kayo. Ang ebidensya po ay nagtuturo si Bantag lamang po. Maliban na kung lumitaw si Bantag at pagsalita si Duterte nagkutos sa kanya at mapatunayan, saka pa lang ako maniniwala kasi ang hawak naming ebidensya, si Bantag lamang po ang tinuturo. Pasensya na yung makabantag, pero yan po ang ebidensya namin. At siyempre, bakit hindi si Bantag sumupo? Yomel 1895, sa labas po, Sir Mandaloy, labas ka pala. Rocco Bumagat, hindi po alam ng presidente kung saan galing ang tubig. Ibig sabihin, kung hindi mo alam saan ang galing tubig, sabihin mo lang kung hindi mo alam sa ulan. Regards daw, sabi ni Roper. Sirlito Pamias, good day, Sir Toto, mari yang ma-declare ng revolutionary government si Sara kung sakali makaupo siya, presidente, dahil ito ang pinaka madali. Pwedeng madaling solusyon yan. Tapos, eleksyon kagad. Siyempre, marami namang ayaw kay Sara, di ba? Eleksyon kagad. Andrea Gueco, watching from Singapore. Akatsuki, si Baby M. Duterte, ang naman, sinisisi. Kaya nga, style nila yan. Si Duterte lahat. Kay Duterte lahat sisi. Albert Labrador. Gano'n naman ang kwento ng buhay eh. Kapag may nangyaring masama, Duterte lahat ang problema. Kay Duterte nagsimula yan ang linyada ni Trillanes. Yung Trillanes sa sinungaling. Yung mga kultura ni Trillanes, mahiya naman kayo. Gilbert Labrador, kapag pinapabayaan talaga ng sambayan ng Pilipinas, Pilipino nang tuloy masisira ang mga kabundukan, baka tubig ang lilipol. Kaya nga, sa tingin ko, natatakot ako na tubig ang tatapos sa ating lahat. Hindi na natin kailangan magrevolusyon. G. Lator sa vlog, i-abolish na nga natin ang House of Representatives of Congress crooks. Tommy, sobrang tamad naman kasi ng mga tao sa mga probinsya. Huwag kan mong sabihin ang mga tamad ang tao sa probinsya. Parang sinasabi mo rin kamag-anak mo sa probinsya, tamad din. Parang ganun lang yun. Maraming bundok na kalbo. Alam mo ba kung bakit na kalbo yan? Hindi, maliban sa ulo ko, kalbo talaga yan. Kinikis-kis ko yan. Pero ang bundok natin, nakakalbo po. Huwag mo po sisihin ang mamamayan, yung mga probinsyano. Bakit? Ang nagkakalbo niya po, mga minero. Glybel Dibacali, FGF, good AM, Dr. Toto. Nancy, excuse me po, Dr. Toto, kalbo na po ang Sierra Madre sa illegal quarrying. O kaya nga illegal quarry, mga politiko din yan po. Sa Calabarzon ang problema dyan. Ang Sierra Madre po, mula po Northern Luzon hanggang Bicol yan. Kaya ang lahat ng politiko sa katabi ng Sierra Madre, yan dapat ang sisihin natin. Dominic Lambert Lescano, Katoto, kahit hindi na tumatakbo yan, paldo na yung mga talagang paldo na yung dalawang ito. Rodi Rabi, good morning, Dr. Kausing. A.B. Long Beach, nasaan bakasyon? Attorney, move fun. Have fun. Rodi Rabi. Tapos, Jenny Bumagat, andito po si Roper. Hello po, Attorney Toto, magandang umaga na. Medyo malakas na ang hangin dito. Sa Lokban, malakas na ang hangin. Ken Carlo Paye, Sir, abnormal kasi si Buying. Rodi Rabi, Gilbert Labrador, hindi din nila mahuli si
Brigadier General Domingo. Ayun nga, si Domingo na pidig dati, hindi na rin. Ang nahuli na si Sergeant Mayo. Si Mark Carlson, maraming ang ayaw kay Sara, pero mas marami naman ang may gusto sa kanya. O, tama po. APEC 0925, good morning, Attorney Engineer Dr. Toto Kausing, Rodi Rabi, Lisa Tanaka, ang taong mapanisi na sa kanila ang totoong pagkulang, walang confidence case. Walang confidence kasi. Okay, Rodi Rabi, Moreno Hebero Jr., gibutaran pa naman nako sa una si Lacson og Soto. Wala namang klaro og ng duha. Gilangay-langay nila. Gilangay-langay nila ang buto ninyo. Dili lang Blue Ribbon. PEC 0925. These government officials have hands covered with Mang Juan de la Cruz blood. They are murderers. Tama po kayo. Pastor Rodi Rabi, ilaban sa NPA at China. Ito naman si Browner natin, no? Nagmamayabang na maghahanda ng 30 days na araw na tuloy-tuloy na labanan. Hindi nga kayang NPA lipulin at saka Abu Sayyaf eh. Nagyayabang pa. Brad Jonar, Plaga Engineer, the focus of our national government should first resolve the problem of severe flooding through natural environmental based solutions because our social and economic dimensions are all within our environment. When our environmental dimensions are damaged, the social and economic dimensions will also eventually be damaged. Tama tama yung mga logic mo, Engineer Junior Plaga. My Brad in Alpha Cosine Theta. EB Long Beach, sino pwede mag-propose? Ako po, isang advocacy ko po ay may ipupursigi ko na talaga ito sa sunod na eleksyon para magkaroon na tayo ng jury system sa Pilipinas. Warren B. Marcos, supporter kauna-unahang sumisira sa Marcos admin. Yun. Ganun lang po. At abangan ninyo po sa November 16 to 18. Kung may panahon kayo, mag-join po kayo sa rally po ng Iglesia ni Cristo. Para paramihin natin, isigaw natin ang mga kurakot ikulong na yan. Hanggang doon lang po tayo at magandang umaga po sa ating lahat.